Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang pinakabagong weather update ngayong Friday. Ang binabantayang low pressure system nitong mga nakaraang araw ay opisyal ng naging tropical depression at pinangalanang Ramil. Ayon sa pinakahuling datos, nagkaroon muli ng pagbabago sa kilos at posibleng track nito kaya mas pinaiigting ng pag-asa ang pagbibigay ng babala sa mga posibleng maapektuhan ng bagyo. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ngayong umaga, nakita ang sentro ng Tropical Depression Ramil sa layong 1,145 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na hanggang 55 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa mabagal na bilis. Ang lakas ng hanging dala nito ay umaabot hanggang 350 kilometers mula sa sentro, kaya kahit hindi direktang tamaan ng mata ng bagyo, posible pa rin ang masungit na panahon sa paligid ng sistema. Kasalukuyang nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa silangang bahagi ng Quezon, Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Hilagang at silangang bahagi ng Sorsogon at silangang bahagi ng Northern Samar. Ibig sabihin nito, sa loob ng 36 hours ay posibleng maranasan ang malalakas na hangin na may lakas mula 39 hanggang 61 kilometers per hour. Maaari itong magdulot ng kaunting pinsala sa mga mahihinang istruktura at sa mga lugar na exposed sa malalakas na bugso ng hangin. Ayon sa latest heavy rainfall outlook ng PAGASA, inaasahang bubuhos ang malalakas na ulan sa mga susunod na araw. Sa Sabado, October 18, 50 to 100 millimeters ng ulan ang posibleng maranasan sa Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Northern Samar. Sa Linggo, October 19, parehong volume ng ulan ang inaasahan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora at Quezon. Lalo pang magiging malaki ang posibilidad ng flash floods at landslides sa mga bulubunduking lugar dahil sa dami ng tubig ulan. Batay sa forecast track, magpapatuloy si Ramil sa westward na direksyon hanggang bukas bago lumiko pa kanluran hilagang kanluran patungo sa central at southern Luzon. Sa Sabado ng umaga o hapon, inaasahang dadaan ito malapit sa Catanduanes, habang sa Linggo ng umaga o hapon ay posibleng maglandfall sa Aurora o Quezon. Matapos nito, maaring tumawid sa northern o central Luzon at lumabas ng West Philippine Sea sa Linggo ng gabi. Sa Lunes ng umaga, October 20, inaasahang lalabas na ito ng PAR. Dapat tandaan na maaari pang magbago ang galaw nito depende sa atmospheric conditions. Kung bahagyang bababa ang track, mas maraming lugar ang maaaring mapasama sa wind signal. Kaya't dapat abangan ang mga opisyal na bulletin ng PAGASA tuwing 6 na oras. Batay sa pinakabagong forecast, may mataas na posibilidad na lumakas pa si Ramil habang nasa karagatan at maging tropical storm pagsapit ng early morning ng October 18. Hindi rin inaalis ng PAGASA ang posibilidad na maabot nito ang severe tropical storm category bago maglandfall. Kapag ito ay nangyari, dapat asahan ang mas matitinding ulan, mas malakas na hangin, at storm surge lalo na sa mga coastal areas ng Aurora, Quezon at Bicol region. Maging mapagmatyag, huwag magpakampante at palaging sumubaybay sa opisyal na abiso ng PAGASA. Ang maagap na paghahanda ang pinakamabisang paraan upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat pamilya sa panahon ng bagyo.